So, timanin ninyo, ganoon na tayo, tulo ka mga basic nga mga requirement. Oh. Una, income. Ikaduha, din hita, attorney, population. Daghan na magkaayog tao ang Santa Cruz. Nganong di man pwede may mong syudad? Kaya ang syudad, based sa requirement sa PSA, dapat 950,000 residents or more. Unya, upon checking the latest statistical figures, naalang siya ay 104,793. Official figures na, gikan sa PSA. So, O baka masayop ang PEC na attorney? gipirmahan man nila. So, giprovide nila sa atong SP. In fact, giprovide na nila ang atong SP ani in coming up with the resolution. So, 150,000 ang requirement, 104,000 lang ang residents sa munisipyo. 104,793 to be exact. So, ubos gihapon siya sa minimum number of residents or population. So kulang yun. So, kulang siya. Dili gyud siya mo qualify. Sa first ug second, dili siya. Dili gyud siya andam pa Dili pa siya andam as of today. as of today. So basin og ugma, sunod adlaw, sunod tuig, o basin, sunod mga katuigan. So maabot na mga panahon. So kung atuan ning haton, hinog ni pero mushroom. Premature. Premature ba, no? So bisag unsang butang, basta imong alang-alangon, dili pud maayo ang epekto. Kaya ultimately magsakripisyo diha. O sayo atuan ning kinantuhon og istorya, balbagaan naman mi. Aslom gyapon. So ang kuan diha. So ang kuan man ang ultimate nga magsakripisyo ba ang mga tao. Ang tao. Okay, namaguni siya consequence. Kung di nato sumanon ang guidelines, ang standards, giset man na sa balaod for a purpose, no? Di wala na siya giset for nothing. Nagyon na siya purpose. Nay katuyuan nganong giset na siya diha. Okay. So, una, income short. Ikaduha, population short. Dinita sa land area attorney. Ay ang Santa Cruz perting dakuha. Taas kayo. Gikan ka og Digos, inig-abot nimo sa Utlanan, diri sa may Sinawilan, tabok nimo bato, padulong kag Davao, mudagan kag regular normal nga travel time nimo, normal nga speed nimo at 60 kilometers per hour, mudagan og mga 30 minutos. Ngadtos 45 minutos. Perting dakuha Santa Cruz. Nganong di man pwede mahimong syudad? Sa ikatulong nga requirement sa area, ang Santa Cruz doon ay 319.91 square kilometers na area. Tama nang gingon ni Bradiron, dugay ka maabot og Davao Santa Cruz lang gyapon ka. So as per Atlas na siya 279.6 kilometers, square kilometers. Now karon na mag-require sa balaod nga kung magsyudad ka dapat dili ang probinsya dili siya mamahimong ang area sa probinsya dili ma-fall below minimum. So karon ang atong probinsya, province of Davao del Sur, dunay area nga 2,163.98 square kilometers. Now karon kung ato ni siyang kibhangan sa munisipyo og 279, gamito na to ang conservative figure nga ibutang dire 279.6 square kilometers. Ang magpabilin sa probinsya nga area, province of Davao del Sur, human, if ever mahimong syudad, ang Santa Cruz, magpabilin nga 1,884.38 na lang ang mahibilin sa province of Davao del Sur. 1,884.38 square kilometers. Now, karon, gi-require man dito nga dapat dili mo fall below minimum ang area sa usa ka probinsya. Ang usa ka probinsya, ang minimum requirement para mahimong probinsya is 2,000 square kilometers. Karon 1,884 naman lang ang balanse. Dili ba pwede mahimong argumento, attorney? Sige lang. Total, dili man mi masiak sa Davao del Sur kay component city raman mi. Dili kay ang mahitabo diha is dili masiak component. Pero ang real property taxes nga gi-collect diha dili naman na nila i-share sa probinsya. That is why mo na ang wisdom behind nganong ang probinsya daag yun siya at least
2,000 ka square kilometers, 2,000 square kilometers minimum area nga ma-retain sa province. Kay para mahimong viable pa ang existence sa ka province. Kay naman tayo real property taxes. Oh. So that is why dili na pud siya mo sulod based on this criteria. Kay before ang province of Davao del Sur, di ba dako ning probinsya sa una? Correct. Katong Apil pa ang Davao Occidental. That is why kung doon ay mga cityhood conversion kaniadto, dili kay maapektuhan ang 2,000. Kay dako pa man abot mag-occidental. Karon nga gitunga na siya, unya dungagan pa aning usa mo ubos na gyud siya. Ubos kaya. na. Oh, So, na nga nahimo ng 1,884. 1,884.38 square kilometers. Which Dili- is, dili na siya po qualified. The principle is that dili ka pwede maghimo og usa ka syudad nga maapektuhan ang land area sa mother province. Yes, mo fall below minimum. So, muna ang ikatulong ginatawag diha nga disqualification na pod sa application for cityhood. So, on this basis alone, kaning minimum, wala yun siya gisudlan. Wala yun siya nasudlan na qualified siya. So, banang ang ato ang sangguniang panlalawigan in a resolution number 26-264, nag-issue sila og resolution opposing House Bill number 87. 2787, no? Creation of Santa Cruz into a city. Mo na nga napagawas ni nga resolution. Kani ba attorney nga mga requirements doon na ba'y basihan sa balaod nga bisan og dili patino o dili pa klaro nga kini pwede mahimong syudad, pwede ra ba nga ma-file dayon ang bill dito? Dili pod kay kung mag-file ka og bill, di ba? Ang understanding na to diha is Kumplito na ka. no? Complete na ang imong complete staff work, kumbaga, ang imong document nga gi-file dito. Unya, gawas manggod aning nahitabo nga basic requirement. Kaning gipang sigutan natong basic requirements on income, population ug area. Doon na pay other requirements like kining administrative readiness, no? Administrative readiness sa usa ka LGU. Oh, like doon na ba siya water district nga regulated by the Local Water Utilities Administration. Kay importante man ning tubig. Kay ngano kung sudad ka daghang manggong prospect investors mosulod ngan ha. No, sulod sila, mangutana sila na by sapat nga supply sa tubig, potable drinking water para sa population o para sa akong negosyo. Unya kung dili siya Local Water Utilities Administration regulated, unsaon pagpulis sa ranks aning mga operators tubig. Correct. Oo nga mahimong sustainable ang pag-operate sa usa ka syudad. Oo nga maka-sustainer siya in terms of water along with other requirements like garbage, like other administrative na matters affecting the municipality or city. So, diha nga mga area nahibalaan man gud nato based sa resolution sa SP nga to ang munisipyo sa Santa Cruz wala pa pod siya local water district. So, nga regulated by the LOA. So, gipangayo man po na nga requirement as part of administrative readiness sa usa ka lugar nga mahimong syudad. Kay kung wala man gud pod ni siya, ang ma-burden na pod ani ang mga tao. Kay nagtaas kag buhis, ang consequence man gud ani mutaas imong NTA, naturally i-supervise jud kag taman sa BLGF ani sa imong tax collection ug sa imong rates. Pangitaon ng difference. Pangitaon na nila. Kay gitas-an ko kag NTA. Do ang local dili man na nila i-remit po didto, pero at least pasakaan nimo imong local collection. Kay para ma-maintain nimo ning minimum, local man ni. So karon kung dili nimo na kung mag-impose og mga additional taxes later on ang LGU, magsagubang ang mga tao, unya dili man administratively ready ang lugar, ang mga tao nagbayad og mahal nga buhis pero walay corresponding opportunities. So walay mga oportunidad nga mo exist. Kay dili pa man siya welcoming para sa mga prospect kay because wala man siya lower regulated water district and other administrative requirements sa usa ka lugar para mahimong syudad.